Matagal nang pinahirapan ni Rendra de la Cruz ang pagbuo ng isang matagumpay na kumpanya ng consultancy. Ngunit hindi niya kailanman nalimutan ang kanyang pinakmulan. Ang mataon ng paghihirap ay nananatili pa rin sa kanyang diwa. Kaya naman nang nakaupo siya kasama ang 7 taong gulang niyang anak na si Kirana sa isang karinderya sa tabi ng Pasig River, agad niyang napansin ang mag-ina. Isang babaeng bata na nakasuot ng kupas na asul na damit at isang batang babae na may gusot-gusot na kulot na buhok ang nakatayo malapit sa counter. Nakatingin ang babae sa menu na may ekspresyon na kilalang-kilala niya. Isang taong nabibilang ng bawat piso, nagtataglay ng pagitan ng kaligtasan at dignidad. Pagkatapos ay nakita ng maliit na batang babae ang plato ni Kirana na puno ng pritong manok at ginintuang French fries. Ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa gilid ng mesa at ang gutom sa tingin na iyon ay napakatindi na kumirot ang dibdib ni Rendra. "Daddy, bakit tinitingnan ng batang babae ang pagkain ko?" bulong ni Kirana. Marahil curious lang siya, anak. Ngunit alam niya na higit pa roon, naramdaman na niya ang parehong ekspresyon. Nakatayo sa harap ng panaderya habang karga-karga si baby Kirana, binibilang ang mabarya na hinding-hindi magiging sapat. Sa kabilang panig ng karinderya, kinakausap ng babaeng nagngangalang Zahra ang serbidora ng mahina, itinuturo ang pinakamurang item sa menu. Nang bumalik ang serbidora, binuksan ni Zahra ang kanyang pitaka. Nangingini ang kanyang magakamay habang binibilang ang magapapel na pera at barya. Yumuko ang serbidora, bumaksa ang balikat ni Zahra. Bigla siyang tumayo, hinawakan ang kamay ni Nadia, at nagsimulang lumakat patungo sa pinto. Ngunit muling lumingon si Nadia. Muli niyang nakita ang plato ni Kirana. May pumutol sa loop ni Rendra. "Dito ka lang, anak." Mabilis siyang gumalaw, lumampas sa karinderya at nakarating sa pasukan ng itula ni Zahra ang pinto palabas. "Excuse me, sandali lang po. Magandang araw." Natigilan si Zahra. Nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay alerto at malamig. Mga mata ng isang taong natutong asahan ang pinakamasama mula sa mga estranghero. "Naisip ko lang baka gusto niyo ng anak niyo na sumama sa amin para mananghalian. Marami kami." "Hindi." Matigas at pinal. "Ayos lang kami." "Ay, pasensya na. Hindi ko intensyon na mang-insulto." "Sabi ko hindi. Hindi kami nangangailangan ng limos mula sa kahit sino." May kislap ng sakit sa mata ni Zahra. Pagkatapos ay tumalikod siya. Hinila si Nadia kasama niya at lumabas. Nakatayo si Rendra roon na nakaramdam ng kawalan ng magawa. Bumalik siya kay Kirana na naghihintay na may mga mata na punong paalala. "Ayos lang ba ang batang babae, Daddy?" "Sana, anak." Habang pinapanot niya silang lumakat sa bangketa, naramdaman ni Rendra ang bigat na nanatili sa kanyang dibdib. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Zahra na higit pa sa kasalukuyang krisis. Isang taong minsan nang ipinakanulo ng kabutihan, na natuto na ang tulong ay laging may nakatagong kondisyon. Kilala niya ang tingin na iyon. Nakita na niya ito sa sarili niyang salamin bago may nagpakita sa kanya na totoo ang tunay na habag. Iyon ang naging turning point na bumuong lahat ng mayroon siya ngayon. Isang pangangailangan na ibalik ang ibinigay sa kanya ang bumulwak mula sa loop. Nang umalis sila pakalipas ng isang oras, hinila ni Kirana ang kanyang kamay. "Gutom na gutom talaga sila, Daddy." Lumuhod si Rendra sa antas ng kanyang anak. "Tama ka. Minsan ang mataong nahihirapan ay nangangailangan ng tulong, pero minsan natatakot silang tanggapin ito. Bakit? Kasi minsan ang mataong nag-aalok ng tulong ay may gustong kapalit. Isang bagay na makasakit sa ibang tao at magpapahirap sa kanila na magtiwala sa sinuman. Paano mo sila matutulungan?" Iyon ang tanong na patuloy niyang itinatanong sa sarili. Naalala niya ang may-ari ng karinderya na si Mang Tonyo, na minsan ay nagbigay sa kanyang trabaho sa pahuhugas ng pinggan habang karga-karga niya si baby Kirana. Hindi nagbigay ng limos si Mang Tonyo. Nagbigay siya ng respeto. Tinrato si Rendra bilang isang lalaki na may kakayahang itayo ang sarili niyang kinabukasan. Ang pagkakaiba na iyon ang nagpabago ng lahat. Marahil iyon ang sagot. Hindi libreng bigay, kundi pagkakataon. Kailangan ni
Rendra ngang isa pang asistan. Ang tanong ay paano magalok ng trabaho ng walang pamimilit sa mga sumunod na araw. Ipinakita niya ang kanyang sarili sa mga lugar kung saan maaring naroon ang isang tao sa sitwasyon ni Zahra. Isang Huwebes, halos isang linggo pagkatapos, muli niya silang nakita sa liwasang ilog. Naglalaro si Nadia sa swing, lumilipad ang kanyang kulot na buhok. Nakatayo si Zahra sa bangko. Ang kanyang mamata ay hindi nawala sa kanyang anak. Nang tumakbo si Nadia sa kanyang ina, hinihingal at nakangiti, nabago ang mukha ni Zahra sa dalisay na pagmamahal. Umupo si Rendra sa malayo, nagbibigay nga espasyo. Agad siyang napansin ni Zahra, tumigas ang kanyang likod. Hindi siya tumingala, umupo lang doon, binibigyan siya ng oras upang magpasya kung siya ay isang banta. Sa loob ngang 2 linggo, paulit-ulit na nangyari iyon. Minsan naroon sila, minsan wala. Kapag naroon sila, nanatiling malayo si Rendra. Unti-unti, lumiit ang distansya na mga bangko. Isang araw 5 metro, pagkatapos ay 3 metro, pagkatapos. Sa isang mainit na hapon ngang Oktubre, umupo siya sa kabilang dulo ng kanyang bangko. Walang nagsalita. Naglaro si Nadia, nagbasa si Rendra, nag-sketch si Zahra. Umupo sila ang kalahating oras sa isang komportableng katahimikan. Sa wakas, binasa ito ni Nadia. Mama, siya ba yung lalaki sa karinderya? Pero hindi tayo manggugulo. Hindi ako nanggugulo. Lumingon si Nadia kay Rendra. Madalas ka ba rito? Sa kabilang kalye nag-aaral ang anak ko. Yung anak niyo na may pritong manok? Ako si Nat. Ang pangalan niya ay Kirana. Gusto rin niya na swing. Tinutula ako ngang mama ko ng mataas, pero hindi masyadong mataas dahil nag-aalala siya. Ganyan ang mabuting ina. Nag-aalala sila kasi mahal kanila. Nat, halika rito, matigas na sabi ni Zahra. Niyakap niya ang kanyang anak ng may pagmamahal at pagiging protektibo. Tiningnan niya si Rendra ng direkta sa unang pagkakataon. Pinapahalagahan ko na naging magalang ka, hindi mapilit, pero kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Hindi ako makatanggap ng tulong mula sa iba. Nakamali na ako dati at nakakahalaga iyon ng lahat. Inilapa ni Rendra ang kanyang libro. Binibigyan siya ng buong atensyon. Hindi siya nagsalita, naghintay lang. Tiningnan ni Zahra si Nadia. Hinimas ang kulot na buhok ng kanyang anak ng may lambot na nakpakirot sa dibdib ni Rendra. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Mahina at maingat ang kanyang boses. 2 taon na ang nakalipas, umalis ang tatay ni Nadia. Basta umalis lang isang umaga at hindi na bumalik. Walang paliwanag, walang paalam, walang anuman. Ibinulong niya ito ng walang damdamin. Ngunit narinig ni Rendra ang matandang sugat sa likod ng kanyang masalita. Ako ay nasa bahay lang noon, nag-aalaga kay Nadia, kaya wala akong bagong karanasan sa trabaho, walang reference. Nag-apply ako kahit saan, pero walang gustong kumuhang taong matagal nang hindi nagtatrabaho. Halos mawala ang aming inuupahan. Nawalan na akong pag-asa. Huminto siya. Natahimik ang kanyang mga kamay sa buhok ni Nadia. Sumandal si Nadia sa gilid ng kanyang ina, tahimik at maingat tulad ng paraan ng mga bata kapag nararamdaman nila ang seryosong usapan ng mga matatanda. Pagkatapos ay nakilala ko ang isang lalaki, si Ferdiansya. Binanggit ni Zahra ang pangalan na parang mapait ang lasa. Mayroon siyang ilang negosyo, mukhang matagumpay at mabait. Inalok niya ako ng trabaho, magandang sweldo, flexible hours para makasama ko si Nat. Pakiramdam ko ay biyaya, na marahil sa wakas ay pinagpapala kami ng Diyos. Tumawa siya, ngunit walang kagalakan dito. Pinagpapala niya kami, hindi lang sa paraan na inakala ko. Sa simula, maayos ang lahat. Toto ang trabaho, regular ang sweldo. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng bagay, maliliit na bagay sa simula. Mag-overtime ng isang gabi. Maghapunan kasama ang kliyente. Magsuot ng damit na ito, hindi ang damit na iyon. Bawat hiling ay may kasamang paalala kung gaano karami ang nagawa niya para sa akin. Kung gaano ako dapat maging nagpapasalamat. Ngayon ay walang damdamin ang kanyang boses.
Tulad ng paraan ng pagsasalita ng mga tao kapag ang sakit ay napakalaki upang maramdaman ng sabay-sabay. Nang magsimula akong tumanggi, nagbago siya, nawala ang kabaitan. Sinabi niya na may utang ako sa kanya. Sinabing nagsapalaran siya sa pagkuha ng isang tulad ko. At kung gusto kong panatilihin ang aking trabaho, kailangan kong ipakita ang aking pasasalamat. Nakita ng maliit na kamay ni Nadia ang kamay ng kanyang ina at mahigpit itong hinawakan ni Zahra, kumukuha na lakas mula sa ugnayang iyon. Umalis ako agad, umalis ako sa araw na iyon. Ngunit si Ferdiansya ay hindi ang tipo ng lalaki na tatanggap ng pagtanggi. Ikinalat niya ang masismis, tinawagan ang bawat lugar na pina-applyan ko. Sinigurado na walang sinuman sa kanyang network ang kukuha sa akin. Nawala rin namin ang inupahan na iyon at gumugol ngang 4 na buwan sa isang social welfare home bago ako nakahanap ng trabaho sa isang kilo-kilo laundry shop informal. Cash basis lang, masama ang sweldo at hindi sapat pero at least wala akong utang sa sinuman. Tumingala siya kay Rendra, kumikinang ang kanyang nga mata sa luha. Kaya nang nagalo ka ng tulong, nang patuloy kang nagpakita, hinintay ko lang na bumagsak ang sapatos. Hinintay na sabihin mo kung ano talaga ang gusto mo. Dahil ganun ang takbongang mga bagay, walang tumutulong ng libre, laging may presyo. Ang masalita ay nakabitin ng mabigat sa pagitan nila. Naramdaman ni Rendra ang buong bigat ng ipinahaya ni Zahra. Ang tapang na kailangan upang maging ganito kasensitibo. Pasensya na nangyari iyan sa iyo. Naintindihan ko kung bakit ayaw mong muling isapalaran iyan. Huminto siya. Hindi ko sasabihin na iba ako. Mura ang masalita. Marahil sinabi rin ni Ferdiansya ang lahat ng tamang bagay. Kumislap ang ekspresyon ni Zahra na may pagkagulat. Ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay tungkol sa akin. 10 taon na ang nakalipas. Ako ay nasa posisyon mo. Isang solong ama na walang trabaho. Natutulog sa isang murang inupahan kasama si Baby Kirana dahil hindi ko kayang magbayad ng maayos na upa. Natatakot ako araw-araw na makikita kami ng isang tao. Nakukunin nila si Kirana sa akin dahil hindi ko siya kayang bigyan ng maayos na buhay. Huminto siya, hinahayaan ang kahinaan ng pag-amin na manatili sa pagitan nila. Lumaki ang kanyang mamata. Muling sinusuri ang lalaking nakasuot ng maayos na damit at may mamahaling relo, sinusubukang itugma ang larawang iyon sa kanyang sinabi. Ang may-ari nga, karinderiana nagngangalang Mang Tonyo ay nagbigay sa akin ng trabaho sa pahuhugas ng pinggan. Hindi lang siya nagbigay ng limos. Nagbayad siya ng patas na sahod. Tinrato niya ako ng may respeto at hindi kailanman pinaramdam sa akin na may utang ako sa kanya maliban sa isang tapat na trabaho. Nang handa na akong umangat sa posisyon, tinulungan niya akong makahanap ng mas magandang trabaho. Nang sinimulan ko ang aking sariling negosyo pagkalipas ng maraming taon, siya ang aking unang investor. Hindi niya ginusto ang pagmamay-ari, ne shares, o pagbabalik, ne pera. Sinabi lang niya, kapag nasa posisyon ka na para tumulong sa iba, gawin mo. Iyan ang paraan para maibalik mo ang kabutihan. Sumandal si Rendra, hindi ako si Mang Tonyo. Ngunit natutunan ko na ang tunay na tulong ay hindi dumarating na may kondisyon. Hindi ito isang transaksyon. Ito ay isang tao lamang na kinikilala ang pakikibaka ng iba at may kakayahang gawing mas madali ito. Tahimik si Zahra, pinupulupot ang daliri sa buhok ni Nadia. Paano ko malalaman na hindi ka lang mas mahusay maglaro kaysa kay Ferdiansya? Hindi mo alam, hindi mo malalaman. Ang tiwala ay kailangang buuin sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng mga kilos, hindi ng mga salita. Kaya, hindi ako humihingi ng tiwala mo ngayon. Hinihingi ko lang na pag-isipan mo ang posibilidad na maaring may ibang paraan. Ibang paraan para saan? Para umusad. Para bumuong ang isang bagay na mas mahusay para kay Nadia. Mayroon akong kumpanya ng consultancy. Kailangan ko ng isang tao para sa administrative work, scheduling, client correspondence. Ito ay totoong trabaho na may totoong responsibilidad at patas na sahod. Nag-aalok ako sa NJ interview, hindi limos.
Kailangan mong makuha ang posisyon sa pamamagitan ng iyong kakayahan. Ngunit kung kaya mo naman, ito ay isang ordinaryong trabaho lamang. Isang kontrata, isang sweldo, wala nang iba pa. Nangingini ang kamay ni Zahra. Bakit? Bakit mo gagawin ito? Dahil ginawa ito ni Mang Tonyo para sa akin. Dahil naalala ko ang pakiramdam na isang masamang araw na lang ang layo mula sa pagkawalan ng lahat. Dahil karapat-dapat si Nadia sa higit pa kaysa sa pagbibilang ng mga barya at karapat-dapat kang hindi na gawin iyon. Huminto siya at dahil naniniwala ako sa pagbabahagi ng kabutihan. Sa unang pagkakataon, medyo nabasag ang pader ni Zahra. Malinaw na nakikita ang labanan sa likod ng kanyang mamata. Pag-asa laban sa pag-ingat, ang pagnanais na magtiwala ay lumaban sa kaalaman kung gaano kasakit ang tiwala sa kanya dati. Kailangan kong paisipan ito. Siyempre, maglaan ka ng oras. Inilabas ni Rendra ang kanyang business card. Inilagay ito sa bangko. Numero ng opisina ko at email ko. Kung magpasya kang gusto mong mag-interview, tumawag ka lang. Kung hindi, ayos lang din. Sa anumang kaso, mananatili pa rin ako dito sa tanghalian paminsan-minsan at malaya si Nadia na maglaro. Tumayo siya, inayos ang kanyang gamit. Masaya akong sa wakas ay nakilala ko kayong dalawa ng formal. Nadia, ang galing mo sa paglalaro ng swing. Nakangiti ng maliwanag si Nadia. Nakapagbigay si Zahra ng isang maliit. Nag-alangan, ngunit tunay na ngiti. Lumakat si Rendra palayo. Ang kanyang puso ay mas mabilis na tumibok kaysa sa anumang negosasyon sa negosyo. Mas mahalaga ito, mas toto. Lumipas ang 3 araw ng walang tawag. Sa ika-4 na araw, tumuno ang kanyang telepono sa opisina. Ang boses ni Zahra ay maingat at formal. Mr. Rendra, si Zahra ito. Nagita tayo sa parke. Gusto ko sanang mag-schedule ng interview kung available pa ang posisyon. Available pa. Kailan ang angkop na oras para sa iyo? Dumating ang Lunes. Dumating si Zahra ng 15 minuto bago ang oras, nakasuot ng plansadong damit. Ang kanyang CV ay nakalimbek sa medyo naninilaw na papel. Isinagawa ni Rendra ang interview ng propesyonal. Tinatanong ang tungkol sa mga kasanayan at karanasan. Maingat na sumagot si Zahra. Kitang-kita ang kanyang talino sa kabila ng mga puwang sa kanyang kasaysayan nega trabaho. Sa pagtatapos nega sesyon, inalok niya sa kanya ang trabaho. Hindi dahil sa awa, kundi dahil karapat-dapat talaga si Zahra. Mayroong standard na 3-month probationary period para sa lahat ng bagong empleyado. Sa loob niyan, alinman sa atin ay maaring tapusin ang kontrata na may 1 linggong paunawa. Pagkatapos ang 3 buwan, magiging permanente na may mga benepisyo. Ang lahat ay nasa kontrata. Iminumungkahi ko na iwi mo ito. Basahin mong mabuti, marahil ipabasa mo sa isang tao. Kinuha ni Zahra ang kontrata, binasa ito ngang matalim na mata. Napakatarong, dapat lang, binabayaran ko ang mga empleyado ayon sa kanilang halaga at tinatrato ko sila ng may respeto. Bilang kapalit, umaasa ako ng dekalidad na trabaho at katapatan. Iyon lang. Tiningnan niya siya ng matagal. Nahahanap ng kasinungalingan. Nanatiling matatag ang tingin ni Rendra. Magsisimula ako sa Lunes at salamat hindi sa limos kundi sa pagkakataon. Walang anuman. At Zahra, hindi ito limos. Kikitain mo ang bawat piso niyan. Maaari akong maging mapanuri sa kalidad NG trabaho. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng bahagya, nag-alangan, ngunit toto, magaling. Hindi kita re-respetuhin kung hindi ganun. Nagsimulang magtrabaho si Zahra ng sumunod na linggo. Gaya ng ipinangako niya, tinrato siya ni Rendra tulad ng ibang empleyado, profesional, minsan ay mapanuri, laging patas. Hindi niya tinanong ang kanyang personal na buhay. Nang makamali siya sa mga unang linggo, tuwirang itinama ni Rendra. Nang gumawa siya ang napakagandang trabaho na halos nangyayari sa lahat ng oras profesional niya itong kinilala. Unti-unti maingat nagsimulang mag-relax si Zahra. Dumating siya sa oras araw-araw, nag-overtime kung kinakailangan. Nagdala ng tahimik na kakayahan sa lahat ng bagay. Napansin ni Rendra ang maliliit na pagbabago.
Ang kanyang makbalikat ay dahan-dahang nawalan ng depensibong tensyon. Nagsimula siyang magpahayag ng maideya. Hindi lang siya tumango. Nagsimula siyang magtiwala na kapag may sinabi si Rendra, totoo iyon. Ang tunay na pagsubok ay dumating 6 na linggo pagkatapos. Sa isang malamig na gabi ngang Nobyembre nang nag-overtime si Rendra sa kanyang opisina. Tumuno ang kanyang telepono at lumabas ang numero ni Zahra sa screen. Sinagot niya, umaasa ng isang katanungan sa trabaho, ngunit narinig niya ang takot sa kanyang boses. Ang uri ng takot na tanging isang ina lamang ang nakakaunawa na nakikita ang kanyang anak na naghihirap. Mr. Rendra, pasensya na po sa istorbo, pero hindi ko na po alam ang gagawin. Ang kanyang maasalita ay mabilis na lumabas, hinihingal at natatakot. Masama po ang pakiramdam ni Nadia, sobrang taas ng lagnat, nahihirapang huminga. Kailangan ko po siyang dalhin sa emergency room, pero wala po akong magbabantay sa kanya bukas para sa trabaho. At alam ko po na nagsisimula pa lang ako at hindi ko po dapat hilingin ang leave. Pero ako po si Zahra. Pinutol siya ni Rendra ng mahina. Tigil. Dalhin mo na si Nadia sa emergency room ngayon. Huwag kang maalala tungkol sa trabaho. Huwag kang mag-alala tungkol sa anuman maliban sa pagkuha ang pangangalaga na kailangan niya. Pero ang kontrata po sa probationary period ay nagsasabing wala akong pakialam sa sinasabing kontrata. Masama ang pakiramdam ng anak mo. Laging nauna ang pamilya. Ayusin natin ang tungkol sa trabaho mamaya. Umalis ka na ngayon. May katahimikan sa kabilang linya. At sa loob ng isang sandali, inakala ni Rendra na ibinaba na niya ang telepono. Pagkatapos ay narinig niya ang kanyang hininga na humihingal, ang tunog nga luha na pinipigilan, ang ginhawa at pasasalamat at takot ay makasama sa isang nanginginig na pahinga. Okay po, salamat po. Zahra. Saang ospital? Sa pinakamalapit na ospital ngang lungsod. Pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Wala ka, hindi mo kailangan. Hindi ako darating bilang amo mo, bilang isang taong nagmamalasakit lang. Hindi mo dapat gawin ito ng mag-isa. Ibinababa niya ang telepono bago pa makaprotesta si Zahra. Ang biyahe patungo sa ospital ngang lungsod ay umabot ng 20 minuto sa trapik sa gabi. 20 minuto kung saan ang isip ni Rendra ay napuno nga alaala ng sarili niyang nga gabi sa emergency room kasama si Baby Kirana, ang takot na makita ang iyong anak na hirap huminga. Ang pakiramdam ngang kawalan ng magawa na alam mong hindi mo ito kayang ayusin ng mag-isa. Ang mukha ng maliit na batang babae ay namumula sa lagnat, malalim ang kanyang pahinga. Hinimas ni Zahra ang kanyang buhok, bumubulong ng pampakalma, ngunit ang kanyang sariling mukha ay maputla sa takot. Dahan-dahang lumapit si Rendra. Kumusta siya? Tumingala si Zahra. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang bagay na parang ginhawa. Hinihinala nila na pneumonia. Gusto nilang i-admit siya, magpatakbo ng tests, magsimula ng antibiotics. Nabasag ang kanyang boses. Wala akong PhilHealth. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng ito. Umupo si Rendra sa tabi niya. Hayaan mo akong mag-alala tungkol diyan. Hindi ko po iyan papayagan. Iyan mismo ang hindi ko po magagawa. Zahra, tingnan mo ako. Nahintay siya hanggang sa ang matakot na mata ni Zahra ay tumingin sa kanya. Hindi ito utang na loob. Hindi ka magiging may utang sa akin dahil dito. Babayaran ko ang bill ng ospital na ito ng direkta at hindi ka kailanman makakaroon ng anumang utang dahil dito. Walang pasasalamat, walang katapatan, walang anuman. Naintindihan mo, bakit mo po gagawin iyan? Dumadaloy na ang luha sa kanyang mukha ngayon. Bakit may sinuman ang gustong gumawa niyan? Dahil si Nadia ay isang maliit na batang babae na nangangailangan ng medikal na pangangalaga at ang kanyang ina ay nagsusumikap na bumuo ng isang mas magandang buhay. Dahil kaya kong bayaran at hindi mo, dahil minsan ay binayaran ni Mang Tonyo ang aking renta sa loob ng 3 buwan nang may sakit si Kirana at ayaw niyang ibalik ko. Sinabi niya ang parehong bagay na sinasabi ko ngayon. Hindi ito transaksyon. Ito ay simpleng pagiging tao lamang. Nanginginig na umiling si Zahra. Hindi ko po alam kung paano tanggapin ito.
Hindi ko po alam kung paano hindi maramdaman na may utang ako sa inyo. Kung gayon, huwag tanggapin para sa iyong sarili. Tanggapin mo dahil hindi siya dapat magdusa dahil ang kanyang ina ay labis na natatakot na muling masaktan. Pinalambot ni Rendra ang kanyang boses. Zahra, alam kong tinuruan ka ni Ferdiansyah na ang kabaitan ay manipulasyon lamang, ngunit hindi iyan totoo. May mga mabubuting tao na tumutulong dahil iyon ang tamang gawin. Hindi dahil may gusto silang kapalit. Isa si Mang Tonyo sa kanila. Sinusubukan kong maging isa sa kanila. At isang araw kapag nasa posisyon ka na para tumulong sa iba, maaari ka ring maging isa sa kanila. Kumilos si Nadia, mahinang umuubo. Lumabas ang isang nurse at tinawag sila papasok. Tumayo si Zahra, karga pa rin ang kanyang anak. At tiningnan si Rendra na may mamata na punong ang luha at kawalan ng katiyakan at ang maunang, marupo na usbong ang isang bagay na maaring maging tiwala. Okay, para kay Nadia. Tumayo si Rendra sa pasilyo kung saan makikita siya ni Zahra sa bintana. Isang matatag na presensya. Tumawag siya sa administrative section ng ospital. Inayos na ipadala ang bill sa kanyang opisina. Pinirmahan ang mga form na nagpapanagot sa kanya sa pananalapi ng hindi nakbibigay sa kanya ng karapatan sa mga desisyon ni Zahra. Si Nadia ay na-admit dahil sa pneumonia. Sinimulan ng madoktor ang intravenous antibiotics at oxygen at nagsimulang bumuti ang kanyang pahinga. Umupo si Zahra sa tabing ang kanyang kama buong gabi. Nagdala si Rendra ng kape at takeout na pagkain. Umupo kasama niya sa tahimik na oras. Nang walang magawa kundi maghintay at mag-alala, hindi sila gaanong nagsalita. Nugunit sa katahimikan na iyon, sa simpleng kilos ng pagiging naroon at pagpapatuloy, may nagbago. Nagsimulang maunawaan ni Zahra ang sinusubukan ni Rendra na sabihin sa kanya na hindi lahat ng tulong ay may nakatagong bayad. Na minsan, ginagawa lang ng mga tao ang tama dahil iyon ang tama. Nang sumilip ang bukang liwewe sa bintana ng ospital, sa wakas ay bumaba ang lagnat ni Nadia. Idinilat niya ang kanyang mata, nakita ang kanyang ina, at ngumiti. Mama. Umiyak si Zahra, idinikit ang kanyang nosa kamay ni Nadia. Hay, anak, pinatakot mo ako. Pasensya na, nandiyan ba yung lalaki na ang anak niya ay mahilig sa swing? Oh, nandiyan siya, ang bait niya. Dahan-dahang pumikit ang mata ni Nadia. Mukha siyang mabuting tao, tulad ni Mama. Tiningnan ni Zahra si Rendra na nakatayo malapit sa pinto. Basang-basa ang kanyang mukha ang luha. Pula ang kanyang mata sa pagod. Ngunit nang ngumiti siya rito, ang ngiti ay totoo at mainit at malaya mula. Sama, depensibong pader. Salamat, hindi lang sa bil, kundi sa pagdating, sa pananatili. Sa pagpapatunay na marahil nagamali ako sa lahat ng tao. Ngumiti rin si Rendra. Hindi ka nagkamali sa pagprotekta sa iyong sarili. Karapat-dapat talaga si Ferdiansyah. Sa kawalan ng tiwala, nagpapasalamat lang ako na handa kang bigyan akong pagkakataon na makakuha ng ibang bagay. Mabilis na gumaling si Nadia. Pagkatapos ang 3 araw, pinawi na siya. Bumalik si Zahra sa trabaho ng sumunod na linggo. At kung napansin ni Rendra na mas magaan siya, mas bukas, hindi siya nagkomento. Patuloy lang niya itong tinrato nang may parehong profesional na respeto, gayunpaman, may nagbago. Nagsimulang mas madalas ngumiti si Zahra, nakikipagbiruan sa mga kawani ng opisina, nagdadala ng homemade cookies. Nagsimula siyang sumama sa team para sa tanghalian paminsan-minsan nag-alangan sa simula pagkatapos ay may lumalagong ginhawa. Nang inalok ni Rendra na ayusin ang kanyang iskedul para sa ma-event ng paaralan ni Nadia, tinanggap niya ito ng may pasasalamat sa halip na pagdududa. Natapos ang 3-month probationary period, ginawa ni Rendra na permanente ang kanyang posisyon ng walang pag-aalinlangan. Si Zahra ang pinakamahusay na administrative staff na nakaroon siya. Higit pa rito, naging mahalagang miyembro siyang team. Isang taong mapagkakatiwalaan niya ang pahatol. 6 na buwan pagkatapos siyang magsimulang magtrabaho, sa isang mainit na hapon toksibol, kumatok si Zahra sa pintong opisina ni Rendra. May oras ka ba sandali?
Gusto ko sanang pag-usapan ang isang bagay na personal, siyempre. Ano iyon? Umupo si Zahra, nakakuyom ang makamay. Marami na akong pinag-iisipan tungkol sa sinabi mo sa ospital tungkol kay Mang Tonyo at tungkol sa pagbabahagi ng kabutihan. Nakaipon na ako at sa wakas ay nasa posisyon na ako kung saan may kaunti na akong sobra. Hindi marami, pero mayroon. At gusto kong gamitin ito upang tulungan ang isang tao sa paraang tinulungan mo ako. Naramdaman ni Rendra ang init na kumalat sa kanyang dibdib. Iyan ay kahanga-hanga. Ano ang iniisip mo? May isang babae sa paaralan ni Nadia, isa pang solong ina na nahirapan tulad ko dati. Nakita ko siyang nagbibilang ng barya sa tiyantain. Nakita ko ang kanyang anak na nakasuot ng sapatos na masyadong maliit. Gusto ko siyang tulungan. Ngunit ayaw kong gawin ang pagkakamali ni Ferdiancia. Ayaw kong maramdaman niya na may utang siya sa akin. Kaya, tinatanong ko sa iyo, paano mo matutulungan ang isang tao nang hindi sila sinasaktan? Sumandal si Rendra, nag-iisip, nagsisimula ka sa pag-aalok ng isang bagay na konkreto at limitado. Hindi isang bukas na limos, kundi isang tiyak na bagay na may malinaw na hangganan. Marahil bumili kang bagong sapatos para sa kanyang anak at iwanan mo nang hindi nagpapakilala. Marahil ay yayain mo sila sa hapunan nang hindi ito ipinaparamdam na isang rescue. Marahil ay sabihin mo sa kanya na minsan ay nasa posisyon ka niya. At kung kailangan niya ng isang kausap na nakakaintindi, nariyan ka. At kung tumanggi siya, igalang mo iyon. Hindi mo maaring ipilit ang tulong sa isang tao na hindi pa handa. Ngunit maaari kang magtanim ng binhi. Maaari kang maging isang presensya na nagpapakita sa kanya na may mataong nagmamalasakit nang hindi humihingi ng kapalit. Sa huli, kung kailangan ka niya, malalaman niya na nariyan ka. Dahan-dahang tumango si Zahra. Mas mahirap pala sa inakala ko, tumulong sa isang tao. Ibig kong sabihin ang daming pwedeng magkamali. Ngunit alam mo kung ano ang hindi dapat gawin dahil naranasan mo na. Ang kaalamang iyon ay naghanda sa iyo ng higit sa karamihan ng matao. Naunawaan mo ang kahalagahan ng dignidad, hangganan, respeto. Iyan ang pundasyon ng tunay na tulong. Ngumiti siya at nakita ni Rendra ang pagbabago sa kanyang mukha. Nawala ang tingin na ginambala na nakaraan, napalitan ng isang tahimik na pagtitiwala sa sarili. Natutunan ko iyan mula sa iyo, sa paranang pagtrato mo sa akin. Kahit na hindi ako nagtitiwala sa iyo, hindi mo ako kailanman pinaramdam na maliit. Binigyan mo lang ako ng espasyo para mahanap ang sarili kong lakas. Lagi mo nang mayroon ang lakas na iyon. Nagbigay lang ako ng pagkakataon na gamitin iyan. Tumayo siya para umalis pagkatapos ay huminto. Gusto ni Nadia malaman kung gustong makipaglaro ni Kirana. Mayroon na kaming sariling apartment ngayon, isang toto na may 2 kwarto. Sabik na sabik si Nadia na ipakita ito. Naramdaman ni Rendra ang kanyang lalamunan na kumikinig, siguradong matutuwa si Kirana. Madalas na siyang magtanong tungkol kay Nadia mula ng araw na iyon sa parke. Magaling, dahil madalas din siyang magtanong tungkol sa kanya. Mukhang napakaganda ng panlasa ng ating mga anak sa pagpili ng kaibigan. Ang ngiti ni Zahra ay maliwanag at toto, tulad natin din. Well, kaibigan, gusto ko iyan. Ang playdate ay nagpatuloy hanggang hapunan na gumawa si Zahra ng pansit canton at tumulong si Rendra sa kusina. Habang inihahanda ng maana ang mesa, ang lahat ay simple at comfortable at normal. Ang uri ng pang-araw-araw na sandali na kinatatakutan ni Zahra na hindi na niya makukuha muli. Nang nakaupo sila sa paligid ng mesa, nag-usap sina Nadia at Kirana tungkol sa paaralan at mga laruan. Nakita ni Rendra ang tingin ni Zahra. Ikinilos niya ang kanyang mga labi. Salamat. Umiling siya at ikinilos ang kanyang labi pabalik. Salamat sa iyong sarili. Dahil iyon ang toto, nagbukas si Rendra ng pinto. Ngunit si Zahra ang dumaan dito. Pinili niyang magtiwala muli. Sa kabila ng bawat dahilan na huwag gawin iyon, nagsumikap siya at tinanggap ang tulong ng may paggalang at binago ang kanyang sakit sa karunungan. Hindi lamang siya nabuhay, ginamit niya ang kanyang pakikibaka upang maging isang mas malakas na tao.
isang mapagmahal na tao. Isang taong nakaunawa sa masalang balanse sa pagitan ng pagtulong at pananakit. Nang matapos ang gabi at maghanda sila na umalis, tumakbo si Nadia at niyakap si Kirana para magpaalam. Pagkatapos, nang nahihiya, lumapit siya kay Rendra. Mr. Rendra, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, Nad. Madalas na pong nakangiti si Mama ngayon. Dati hindi po. May ginawa po ba kayo para mapasaya siya? Lumuhod si Rendra sa antas ni Nadia. Pinapasaya ang mama mo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging matapang at malakas. Ngunit masaya akong naging maliit na bahagi ang kanyang paglalakbay. Seryosong pinaisipan ito ni Nadia pagkatapos ay tumango. Pakiramdam ko po ay mabuting kaibigan kayo para kay mama at para sa akin. Pakiramdam ko rin ay mabuti kang kaibigan, Nadia. Para kay Kirana at para sa akin, nakangiti siya ng maliwanag pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kanyang ina. Nakatayo si Zahra sa pintuan. Niyakap si Nadia, tinitignan silang naglalakat patungo sa kotse. Ang hanggang sa gabi ay mainit at matamis, nagdadala ang amoy na sampagita at isang bagong simula. Nang umuwi si Rendra, nag-usap si Kirana tungkol sa kanyang bagong kaibigan. Ngunit, ang isip ni Rendra ay kay Zahra. Sa paglalakbay na nilakbay nilang dalawa mula sa unang pagtatakbo na iyon hanggang sa sandali ng tunay na pagkakaibigan. Inisip niya kung paano halos hindi nangyari ang lahat. Kung hindi sana pumunta si Zahra sa parke sa araw na iyon, kung masyado siyang naging mapilit o hindi sapat ang pasensya, kung hindi sana nakasakit si Nadia sa tamang panahon na kailangan ni Zahra ng patunay ng kanyang sinseridad. Ngunit nangyari ang lahat at sa pagkakaganap nito, binago nito ang pareho. Nalaman ni Zahra na magtiwala muli, natanggapin na may kabutihan ng walang bayad. Nalaman ni Rendra ang malalim na responsibilidad sa paalok ng tulong ang maingat na balanse na kailangan upang suportahan ng hindi kontrolado, upang magbigay ng hindi lumilikha ng obligasyon. At natutunan nilang dalawa ang naintindihan ni Mang Tonyo noon pa, na ang pinakamalaking regalo na may bibigay ng isang tao sa isa pa ay ang pagkilala sa kanilang likas na dignidad at halaga. Ang pamana ay nagpapatuloy. Nagsimula ng tumulong si Zahra sa iba. Tinuturuan si Nadia sa pamamagitan ng halimbawa na ang lakas ay hindi nagmumula sa hindi kailanman nangangailangan ng tulong, kundi sa pagtanggap nito ng may biyaya at pagpapasa nito sa iba. Isang araw, tutulong si Nadia sa iba at si Kirana na nakamasid sa kanyang ama ay gagawin din ang pareho. Ang alingaw-ngaw ng kabutihan ng isang tao ilang dekada na ang nakalipas ay patuloy na lumalaganap, humahawak sa mga buhay, nagbabago ng makuwento, nagpapatunay na kahit sa isang mundong maaring maging malupit, may mataong pumipili ng habag. Pumasok si Rendra sa kanyang bakuran at tinulungan si Kirana na bumaba sa kotse. Nang takpan niya si Kirana sa kama ng gabing iyon, tiningnan siya ni Kirana na may antok na mata. "Daddy, masaya ako na tinulungan mo si Nadia at ang kanyang mama. Ako rin, anak." Siguradong ipinagmamalaki ka ni Mang Tonyo. Naramdaman ni Rendra ang kanyang lalamunan na kumikili. "Sana, Kirana, sigurado ako. Dahil ginawa mo ang itinuro niya, tinulungan mo silang mahanap ang sarili nilang lakas. Iyon ang uri ng pinakamahusay na tulong." Nakatulog siya, ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso. Pagkatapos, nakaupo sa kanyang opisina, kumuha siya ng isang larawan mula sa kanyang drawer. Ipinapakitang larawan ang isang mas bata, payat, at pagod na bersyon ng kanyang sarili, nakatayo sa tabi ni Mang Tonyo sa harap ng karinderya. Nasa balikat niya ang kamay ni Mang Tonyo, ang kanyang ngiti ay mainit at ipinagmamalaki. "Nagtagumpay ako, Mang Tonyo," bulong ni Rendra. "Nakahanap akong isang nangangailangan nang buksan ang pinto at sinubukan kong gawin ito sa paraan na itinuro mo, nang may respeto at pasensya at walang anumang kondisyon. Magiging maayos na si Zahra ngayon. Higit pa sa maayos. At marahil isang araw ay magbubukas siya ng pinto para sa iba at magbubukas sila ng isa pang pinto at ang iyong kabutihan ay patuloy na lalaganap matagal na pagkatapos nating mawala."
Hindi sumagot ang larawan. Ngunit naramdaman ni Rendra ang kapayapaan na bumabalot sa kanya. Ang pakiramdam ng pagalang sa isang utang, hindi sa pamamagitan ng pagbabayad, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Binigyan siya ni Mang Tonyo ng higit pa sa trabaho o pera. Nagbigay siya ng isang halimbawa kung paano maging tao sa pinakamahusay na kahulugan nito. Kung paano makita ang pagturusa at tumuhon ng may habak sa halip na pahuhusga. Kung paano tumulong ng hindi nakpapababa. Kung paano magbigay ng hindi umaasa ng kapalit. Iyan ang tunay na pamana at ang halaga nito ay higit pa sa anumang kayamanan. Pinatay ni Rendra ang ilaw at pumunta upang tingnan si Kirana. Natutulog siya ng payapa, relax at tahimik ang kanyang mukha. Ang kanyang magandang anak na minsan ay kinatatakutan niya na hindi niya kayang suportahan. Na minsan ay karga niya sa dilim ng isang murang inupahan habang nangangako na bibigyan siya ng mas magandang buhay. Tinupad niya ang pangako na iyon, ngunit hindi nang mag-isa. Tinulungan siya ni Mang Tonyo at ngayon ay tinulungan ni Rendra si Zahra at tutulungan ni Zahra ang iba. Ganyan ang takbo ngang mabagay. Ganyan ang paraan ng pagiging bumuli ngang nga nasira. Kung paano nagiging lakas ang pakikibaka. Kung paano ang isang maliit na kilos ng kabutihan ay maaaring magpabago ng direksyon ng isang buhay. Hindi sa pamamagitan ng malalaking kilos o heroikong pagliligtas, kundi sa pamamagitan ng simpleng pagiging tao. Consistent, magalang, sa pamamagitan ng pagtingin sa isang tao sa kanyang dilim at pag-upo kasama niya hanggang sa mahanap nila ang sarili nilang liwanag. Sumisikat ang buwan sa bintana ng kwarto ni Kirana. Inisip ni Rendra si Nadia, marahil ay natutulog na ngayon sa apartment na pinahirapan ni Zahra upang makamit. Dalawang maliit na batang babae na marahil ay hindi kailanman magiging magkaibigan. Dalawang pamilya na marahil ay hindi kailanman makakaunay. Lahat dahil sa isang sandali ng pagiging matulungin nang napansin niya ang isang maliit na batang babae na nakatitig sa isang platong pritong manok. Napakaliit na bagay na iyon, ang sandali ng pagiging matulungin na iyon. Ngunit mula sa maliliit na sandali, maaring lumaki ang malalaking bagay. Iyan ang himala ng habag. Dumami ito, namumulala ito. Lumilikha ito ng higit sa sarili nito saan man ito magpunta. Hinalikan niya ang nuni Kirana at naglakad patungo sa kanyang kwarto, handa ng matulog. Nagpapasalamat para sa araw na iyon, puno ngang pag-asa para sa lahat ng mga darating na araw. Bukas ay magtatrabaho siya at naroon si Zahra na may tahimik na kakayahan at patuloy na lumalagong kumpiyansa sa sarili. Magtatrabaho silang makasama sa mga proyekto, makasamang lulutasin ang mga problema, makasamang bubuong isang bagay na mahalaga bilang mga kasamahan, bilang mga kaibigan, bilang dalawang tao na parehong nakakita ng dilim at pinili na lumikha ng liwanag. At sa isang lugar sa mundo, nabubuhay ang pamana ni Mang Tonyo sa kabutihan ni Rendra, sa pagaling ni Zahra, sa pagkakaibigan ni Nadia at Kirana, sa bawat tao na hahawakan nila sa kanilang pagkakataon. Ang desisyon ng isang tao na tulungan ang isang nahirapang ama ay lumikha ng isang reaksyon ng haba na ugong sa mahenerasyon. Iyan ang tunay na sukatan ng isang buhay na nabuhay ng maayos. Hindi sa kung ano ang iyong nakolekta, kundi sa kung ano ang iyong ibinigay. Hindi sa kung ano ang iyong pinanatili, kundi sa kung ano ang iyong ipinamana. Nahiga si Rendra, ipinikit ang kanyang nga mata at ngumiti. Magdadala ng sariling hamon at pagkakataon ang bukas. Ngunit ngayong gabi ay nagpapahinga siya sa paniniwala na nagawa niya ang hiniling ni Mang Tonyo. Nagbahagi siya ng kabutihan. Tinulungan niya ang isang tao na mahanap ang kanilang lakas. At sa paggawa nito, ginagalang niya ang lalaking minsan ay tumulong sa kanya na mahanap ang sa kanya.